And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, no? So ang video na ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kababayan ay mula po kay kapatid na Solidong Kaalaman YouTube channel. Kung kayo po ay mahilig sa mga advanced na balita na hindi nyo pa napapanood sa mga mainstream media, mag-subscribe na po kayo dito agad mga kapatid, no? Sa YouTube channel ng kapatid na Solidong Kaalaman YouTube channel. At ito na nga mga kababayan, no? China nababahala ngayon sa ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas, no, na kung saan patuloy ngayon mga kapatid ang construction ng ating military base dyan sa may bandang Batanes Island. Ito po ay hindi nagustuhan ng mga taga-China mga kaibigan, no, dahil hindi sila sanay na makakita na may ganitong mga activities na ginagawa ang ating bansa, no, kasi nga nasanay sila noong panahon ni former President PRRD na pakuya-kuya-kuy lang ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas dahil nga sila ay mag-best friend. Ito din po yung dahilan mga kapatid na kung saan masyado nilang naabuso yung West Philippine Sea. But ngayon mga kapatid, no, hindi sila sanay na makakita na may ganitong mga activities ang ating gobyerno na ginagawa dyan sa may Batanes Island. Nagsisilbing banta ito para sa kanila. And ito na guys, panoorin muna natin to at bibigyan na lang natin ng reaction habang pinapanood natin itong video na ito. Pilipinas, patuloy ang pagpapalakas sa pinakahilagang bahagi ng Batanes Island, kung saan sa kasalukuyan ay mayroon ng mga bagong military at fisherman shelter at mayroon na ring water desalination plant upang magkaroon ng sapat na tubig na maiinom ang ating mga mangingisda at kasundaluhan sa bahaging ito ng isla ng Batanes. Mayroon na rin ditong helipad kung saan ay kadalasan ginagamit ng ating gobyerno upang magpadala ng ilang kagamitan para sa mga kinakailangan ng ating hukbo. Mas accessible na yan mga kababayan, no? Dahil mas madali kasi mag-transport ng mga kagamitan, mga pangangailangan ng ating mga kasundaluhan pag idadaan natin sa himpapawid, no? Compare naman sa iba biyahe pa ng ng barko papunta diyan sa may Batanes, no? So napaka-accessible na po talaga ng ginagawa ng ating mga ngayon, ng ating mga military diyan sa may bandang Batanes. Makikita rin sa mga isla ng Batanes ang 4 na lighthouse na bukod sa nagsisilbing gabay na dumaraan sa bahagi ng isla, ay nagsisilbi rin itong matibay na indikasyon ng soberanya ng bansang nagmamay-ari dito, kabilang na ang flagpole na matatagpuan rin sa isa sa pinakamataas na bahagi ng isla. Bukod pa riyan ay nakatakda na ring isapinal ng US at Pilipinas ang pagtatayo ng isang port sa nasabing isla. Ang pagtatayo ng isang port o daungan sa nasabing isla na pupunduhan naman ng Amerika upang mas maging madali ang pag-access sa mas mabilis na pagpapadala ng mga kagamitan para sa mas mabilis na pagde-develop ng lugar laban sa agresyon ng China. Ang pagsisimula ng nasabing proyekto ay nakatakda ng pag-usapan ngayong Abril, kasabay ng pagbisita ng US sa Pilipinas, kasabay ng gaganaping 2024 balikatan exercises sa nasabing isla. Bukod pa rito ay mahigit 100 residente pa ng Batanes ang formal nang idineklara bilang reservist forces ng Philippine Navy upang palakasin pa ng bansa ang presensya ng militar nito sa pinakahilagang lalawigan at teritoryong pinakamalapit sa Taiwan. At dahil nga sa progresong ito na ginagawa ng pamahalaan sa nasabing isla, ay labis na nababahala ang China at mariin itong kinundi na ang Pilipinas at pinaratangan nito na ang bansa umano ay lumilikha ng isang mapanganib na hakbang laban sa China. So dito mga kapatid, no, parang gustong palabasin ng China na Pilipinas pa yung nag-aamok sa kanila ng giyera, no? Samantalang sila po itong patuloy na nanghaharas at nang-aabuso sa ating mga Coast Guard dyan at sa ating mga mangingisda dyan banda mismo sa may West Philippine Sea, no? So dito mga babayan, no, nagpapakita lang po talaga ng resistance itong China sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, no? Dahil hindi kasi talaga sila sanay mga kapatid, no, na may ganitong mga activities na ginagawa ang Pilipinas. Biruin mo, panahon pa ni Arroyo yan no? Panahon pa ni Arroyo yan na namimihasa sila sa kanilang mga pambubuli diyan, no? And syempre, alam naman natin mga kababayan, no? Panahon ni Arroyo, panahon ni Pinoy, talagang wala tayong nagawa diyan kahit nanalo na tayo sa kaso.
no? Hanggang sa dumating sa panahon ni PRRD, mga kapatid, mas naging worst pa dahil naging mag-best friend pa sila. 'Di ba? So ngayon hindi sila sanay na sa bagong gobyerno, sa bagong presidente ng Pilipinas, may mga ganitong activities na pinaggagawa diyan. No, dati kasi pwede niyang yayain lang si PRRD siguro. Digong, punta ka nga dito. Digong, halika dito. O, kape tayo. Anong plano diyan? 'Di ba? Yung West Philippine Sea, huwag kang papalag-palag sa akin diyan, ha. Sa amin 'yan. 'Di ba? O, magpapasok ako ng tuloy-tuloy na ng shabu diyan sa bansa mo, ha. Oh. Huwag kang ano diyan, ha. Palusutin mo 'yan, palusutin mo 'yan, Digong. 'Di ba? Oh. So ngayon mga kapatid, hindi sila sanay na medyo nag-iba yung timpla ng Pilipinas, no? Sa laban dito sa China. Nagiging kumbaga sumusuwag na tayo ngayon mga kababayan. No, at isa pa diyan, galit na galit kasi sila sa Amerika. No. Dahil alam niyo naman mga kababayan na ang Amerika talaga matindi po talaga ang impluwensya nito. At isang bagay pa mga kapatid, no, na ayaw ng China bakit galit ang China sa Amerika. Dahil plano kasi ng Amerika mga kababayan na magtayo din ng military base diyan, no, sa isang isla sa unahan ng Batanes para gawing tawag nito responde doon sa Taiwan, no, na kung sakaling girahin ng China itong Taiwan, meron agad responde na maipadala itong Amerika, no. Yun yung inaayawan ng China, na kung saan mas lumalakas ang presensya ng Amerika ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos. Tuloy. Dahil ang pagpapalakas ng presensyang militar ng Pilipinas sa lugar ay mangangahulugan rin ng paglakas ng presensya ng militar ng Amerika at dagdag na suporta para sa isla ng Taiwan. Gayunpaman ang China ay walang karapatan na bawalan ng Pilipinas sa anumang naisin nito para sa bansa, at ang kasuwapangan mismo ng China ang nagtulak sa bansa upang mas lalong tumibay ang tinatawag na First Island Chain na nagsisilbing malakas na depensa ng US laban sa China. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kamakailan lang ay napag-alaman ng defense researcher and former US Air Force officer na si Ray Powell ang presensya ng dalawang barko ng China sa Benham Rice, at para sa kaalaman ng lahat, ang nasabing mga barko ng China na Haiyang Dishi Shihao at Haiyang Dishi Liuhao ay mga ang pangalan ng barko yan. klase ng barko ng China na nagtataglay ng multi-beam echo sounder, kung saan ay may kakayahan nito na malaman ang struktura ng seabed sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng pagsukat sa oras na aabutin para maabot ng acoustic signal ang ibabang bahagi nito, habang ang echo naman nito ay babalik sa barko. Sa madaling salita, sa pamamagitan nito ay matitiyak ng barko ang nilalaman ng ilalim nito, at sa pamamagitan nito ay matitiyak ng China kung ligtas ang lugar na ito sa pagpasok ng kanilang mga submarino. Bukod pa rito, ang nasabing barko ng China sa Benham Rice ay nagtataglay din ng tinatawag na CTD profiler, kung saan sa pamamagitan nito ay natutukoy nito ang properties ng tubig sa karagatan, gaya ng salinity level, temperatura at lalim nito, kung saan ito ay nakaapekto sa mga sonar system ng submarino. Kaya't kung may datos ang isang submarino sa bahagi ng karagatang ito, ay mas madali itong makadaraan dito upang tukuyin ang tamang lalim na kinakailangan ng submarino. At sa pamamagitan nito, ang submarino ng China ay maaaring makalusot patungo sa Benham Rice at manatili doon ng ilang araw, kung saan maaari itong magamit ng China bilang espiya at bilang opensa na rin sa First Island Chain sakaling tuluyan na nitong sakupin ang Taiwan. So, traitor talaga itong China mga kababayan, no? Yung plano pa lang nila, no, pang backdoor na yan. Gusto nilang i-backdoor ang Amerika, no? Kanya nga lang, hindi masyado nilang minaliit yata ang kakayanan nitong mga Amerikano, mga kapatid. Hindi nila alam, pinaplano pa lang nila, alam na ng mga Amerikano yung galaw nila. No? alam na ng Amerikano yung galaw nila, no? Plano pa lang nila yan, no? Plano pa lang nila, pero ang Amerikano nababasa na, ganito yung gagawin nyo, no? So technically napaghahandaan na rin ito ng US military, no? Tuloy natin. Subalit dahil nga sa pagpapalakas ng Pilipinas sa bahaging ito
ng ating isla ay napakalaking bagay nito upang mas masubaybayan ng bansa ang mga barko at submarino ng China na magtatangkang pumasok sa Benham Rice. Basang-basa talaga yung galaw nila eh, no? Nababasa talaga. Masyado kasi nilang ina-anticipate itong diskarte ng Amerika, no? Ang alam lang kasi nila itong Amerika ma-impluwensya lang, hindi nila alam na mas mautak itong Amerika sa lahat ng mga bansa na pwede nilang kalabanin, no? So nagpaplano pa lang sila mga kababayan, no? Nagmamapa pa lang sila kasi plano lang i-backdoor itong plano ng Amerika eh. Itong first island chain na to, gusto lang i-backdoorin to. Ginagawa nila ng paraan kung paano nila mababackdoor itong Amerika kung sakaling matutuloy itong first island chain na plano ng US, no. Hindi nila alam na kasali na pala yon, no, sa mga research na ginagawa ng US, no. Na-anticipate na kumbaga ng Amerika yung posibleng gagawin ng China. Kumbaga nagdala pa talaga sila ng mga decoy ng mga barko, no. Hindi pang military na barko yung ginamit nila, kundi decoy lang, kunwari mangingisda lang. Tapos yung pala yung purpose doon mga kapatid, no. Yung pala ini-escalate nila, no, ini-escalate nila yung lugar, no. And hindi nila alam na nababasa na pala ng Amerika yung mga ganong galaw nila, no? So sorry na lang sila doon. Kaya naman dahil dito ay galit na naman ang China, diba? Dahil habang mas pinalalakas ng Pilipinas ang militarisasyon nito ay patuloy namang nabibigo ang plano ng mga Chino. Gayunpaman kung ating pag-uusapan kung may plano ba talaga ang China. Paltik na nga sa mga paltik na nga yung mga produkto nila. Pati plano nila, paltik din. Na gumamit ng armadong pag-atake laban sa Pilipinas at Taiwan ay tila hindi ganoon ang pinaplano ng China. Dahil kung uunawain natin ang lahat ng ginagawang aksyon ng China ay ating mapagtatanto na ang lahat ng ito ay isa lamang pananakot dahil ang gray zone tactics ng China na nagpapakita ng isang delikadong aksyon na maaaring mauwi sa isang engkwentro ay paraan lamang ng China upang mas piliin ng bansang kaaway nito ang isang negosasyon na papabor sa China. Pero tila nga ay wala ring kwenta ang China dahil wala namang bansa ang Ang lupit mo naman magsalita, kapatid. Tila walang kwenta din ang China. Lutong na takot sa kanila. Isang halimbawa ang India kung saan dahil sa dami ng negosyo mula sa China ang umalis sa bansa nito at inilipat ang kanilang mga negosyo sa India. Ang India talaga mga kababayan, ganyan-ganyan lang yung India na yan, pero hindi yan pwedeng darag-daragin ng kahit sinong bansa, no. Itong China kasi, no, gusto niyang bulihin tong India, kanya nga lang, teka lang, may nuclear pala to no, baka magpaulan ng nuclear bigla. Di ba? So, hindi niya pwedeng gawing tuta tong India no. Dahil papalag talaga ito mga kapatid. Itong India mga kababayan isa din po ito sa mga pinakamahirap na bansa, pero grabe yung mga gamit yan. May nuclear weapon yan, no. So hindi yan basta-basta matatakot o madadarag sa estilo na ginagawa ng China. Ay mas naging maalat na ang pakikitungo ng China sa India kung saan ay kinundinan nito ang pagiging malapit nito sa Amerika sa kabila ng pagkakaroon ng ekonomikong alyansa ng dalawang bansa. At dahil hindi mapasunod ng China ang India na lumayo sa impluwensya ng Amerika, ay nagselos ito sa mga dayuhang kumpanya mula sa China na lumipat sa India at naglabas ito noon ng panibagong mapa kung saan ay mas pinagtitibay nito ang pag-aangkin sa ilang teritoryo na inaangkin rin ng India at sa kasalukuyan ay mas pinalalakas pa nito ang militarisasyon ng China sa Maldives. Yun lang naman lagi ginagawa ng China mga kapatid, no? Tulad sa Pilipinas nanalo na tayo sa kaso, no? Talo sila. Technically talo talaga sila, no. Ngayon nung natalo sila mga kababayan, gumawa din sila ng mapa nila, no. Na kung saan yung West Philippine Sea nga daw isakop doon sa mapa na hawak nila. At yung mapa na daw yung mga kapatid, simula pa daw yun ng panahon pa ng kupong-kupong. No. So doon nila binabase ngayon yung claim nila diyan sa West Philippine Sea. Tulad nito, no, hindi lang sila nagkasundo sa India, no? Nagkaroon sila ng nagselos kumbaga itong China dito sa India dahil nakikipag negosasyon pa ang India sa ibang malalakas na bansa. Gumawa uli sila ngayon ng sarili nilang mapa, no.
Yun yung talagang pinaka-diskarte nila. Pag pinagka-interesan nila, no? Kumbaga pag hindi nila nakuha yung isang bagay sa isang bansa, pagkaka-interesan nila, no? At yun na, magsisilabasan na agad yung mga mapa nila. 'Di ba? Ganito din ginawa nila sa Pilipinas. Na malapit sa India at katulad sa Benham Rice ay nagsagawa rin ng research operation ng China sa Indian Ocean, isang bagay na mas lalong nagbigay ng dahilan sa India upang mas palakasin pa nito ang kanilang sandatahan sa nasabing karagatan laban sa China, at wala itong takot na nagpahayag na nakahanda silang tapatan ng China anumang oras. Kaya naman kung sa unang tingin ay tila mapapansin natin na nakahanda talaga ang China sa isang digmaan dahil sa pagiging agresibo nito, ay tila hindi naman talaga ganoon katapang ang mga Chino dahil sa kasalukuyan ng taktikang ito ng China ay ginagawa nila sa Taiwan, Pilipinas at India at ilan pang mga bansang may claim sa claims ng China. At sa oras na matuloy ito sa isang ganap na gyera ay tiyak magtutulong-tulong ang mga bansang ito laban sa China, lalo pa at kasama nito ang Amerika at ang mga allies nito. Kaya't malabong tunay ang pagpapakita ng China na nakahanda talaga silang sumabak sa isang gulo. Dahil noon pa man, ang kanilang misyon sa pagpapalakas ng impluwensya nito ay mag-aral, gumawa at sa paraang ito ay matatakot na sa kanila ang kalaban. It means learning and producing. Conquer all the difficulties, then the enemy will be afraid of us. Kaya't malinaw pa sa Ibang klase din yung slogan nila, no? Slogan ba yun o motto? Ano ba yan? Learning and producing, conquer all difficulties, then the enemy will be afraid of us. No? Ibang klase din yung kanilang slogan eh. Slogan ba to? Motto. Parang motto yata to eh, no? Ganito yung kanila, sinusundan nilang path. No, yung path na sinusundan nila. At pag ito daw ang naging motivation nila, no? Pag ito yung ginamit lang motivation, mga kapatid, eh marami daw silang makakangker. No. Well, sa ngayon, no, siguro kung panahon pa siguro ng kwanto, panahon pa ng mga 1960s, no. Pwede pa siguro 'yan, pero ngayon wala na eh. Lahat ng bansa ngayon malalakas na eh, puwera na sa Pilipinas eh. No. Paano ba naman kasi puro corrupt yung mga leader natin dito. No. Imbes na magpalakas, yung bulsa, no, yung bulsa yung pinalakas nila, yung mga sarili ng bulsa. Pero sa totoo lang mga kababayan, no, wala nang pwedeng kaya-kaya ng bansa itong China. No. Dahil yung mga bansa ngayon nagkakaisa na, may alliance na kumbaga na sinasalihan. Unlike before na strike anywhere sila pwede. No. Itong China, pag malakas, kung malakas ng bansa tulad ng China, pwede kang mangbuli ng kahit saan niya, pwede mo sakupin ultimano, no? Pero ngayon hindi na eh. May alliance na eh, no? May mga alliance na ngayon na kuan. Ang problema lang dito sa China, mga kapatid, dahil komunista nga sila, nahihirapan sila ngayon makakuha ng solidong alyansa sa ibang bansa, no? At ang sumasanib lang din sa kanila, yung kapwa lang din nila komunista, no? Unlike sa US na kahit saan, no? Kahit saan siya makipag-alyansa, marami talaga ang susunod sa kanila. Then maayos eh. Maayos yung kalakaran nila eh. Dito sa China, 'di ba? Walang maayos na walang maayos na plataforma kumbaga, no? Kumpara sa Amerika. At least ang Amerika, nakita niyo naman mga kababayan, no? Talagang full support ang Amerika eh sa mga kaalyado niyang bansa eh, no? Itong China wala eh. Pag umanib ang Pilipinas sa China, malaki ang tendency mga kapatid na madadamay tayo sa mga katarantaduhan ng China, no? So malaki din ang chance na idadamay din tayo ng mga ibang bansa, no, pag ginera nila itong China. Buti na lang hindi nangyari ito sa panahon ni PRRD, ano? Will be afraid of us. Kaya't malinaw pa sa sikat ng araw na pananakot lamang ang pinakamalakas na sandata ng China. Kaya't kung ating babalikan kung bakit sinibak ng Partidong Komunista si Qin Gang bilang punong ministro nila, ay dahil lamang sa pahayag nito sa US na wala siyang actual combat experience, at dahil dito ay nabahala ang komunistang partido dahil ayon sa kanila bilang foreign minister ng China
na nagsasabing wala itong actual combat experience ay para na rin umano nitong sinabi na walang kakayahan ng China sa isang aktwal na labanan. Kaya't dahil dito ay nagpasya ang partido na imbestigahan si Qin Gang at kalaunan ay pinilit na mag-resign na ito sa kanyang posisyon. Ganyan kay-strikto ang China sa bagay na ito dahil nga noon pa man ay ganito na ang kanilang moto. Ang makamit ang naisin nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng takot sa mga kaaway nito at para sa kanila ang pagpuproduce ng maraming sandata ay sapat na para makamit ang pinapangarap nila. Maaaring hindi natin dapat isawalang bahala ang posibilidad na magkakagyera dahil sa China. Subalit kung tayo ay mag-aaral sa kasaysayan at diskarte ng China sa mahabang panahon ng pambubuli nila, ay lumalabas na wala talagang lakas ng loob ang China na pumasok sa isang ganap na gyera, lalo pa at napakaraming bansa sa kasalukuyan ang binabangga nila. So yan mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ni kapatid na Napupunduhan naman ang Solidong Kaalaman. No? Subscribe po natin ang kanyang YouTube channel. Nasa description na po yung link. No? Alam niyo mga kababayan, no? Sa tingin ko, wala naman talagang, kumbaga, wala naman sa tamang panahon itong China na makipaggera, no? Wala pa sila sa tamang panahon na makipaggera, kumbaga. No? Bakit kamo? No? Alam naman nila na ang US talagang patuloy silang binubuntutan. Ngayon, kung makikipaggera sila, halimbawa, gigirahin ng China itong Taiwan o di kaya itong Pilipinas, no? Na-anticipate na nila yan na lugi tayo. Lugi tayo. Kahit sabihin natin, tayo yung pinaka malaking naval shipyard na bansa. No? Lugi pa rin tayo. Dahil alam nila na maraming kasama ang Amerika. Ngayon, kung halimbawa nitong taon sila makikipaggera sa Taiwan o di kaya sa Pilipinas, nung sakali man magkatotoo yung gera na yan, wala siyang matatawag na kakampi. No? Dahil ang inaasahan lang din talaga ng China ngayon mga kapatid ay itong Russia. Ang Russia ngayon mga kababayan, tulad ng sabi ko sa inyo nung nakaraang vlog, nasa gera din sila. No? So technically, yung mga resources ng Russia ngayon, ubos-ubos yan. Siguro pag sinabi ni Xi Jinping kay Putin, Putin, resbakan mo ako dito. Ikaw na lang muna siguro dyan, Ping. Wala akong bahala eh. Ubos-ubos yung reserba namin ngayon. Ito kasi si Volodymyr, matigas ulo eh. gusto makipag-ubusan ng bala eh. O kausapin mo yan si Kwan. Kausapin mo yung baliw dyan na presidente sa North Korea. Baka sakaling kampihan ka. No? Yan lang naman yung mga kakampi kasi ng China mga kapatid. North Korea, Russia, tapos yung isa pa yun, Iran yata yun. No? Bali, 4 na yan sila na magkakampi. And ito namang tawag nito. Ito namang Russia, medyo hindi rin ito masyadong close sa China. No, dahil nga marami nga itong mga kaalyado ng ibang bansa. No. Marami din itong ibang kaalyadong bansa na ayaw din sa China. No. So, mahihirapan itong China mga kababayan kung sakaling mag-aamok talaga sila ng gera. Pat ganun pa man, dapat maging handa pa rin tayo. No? Kasi hindi natin alam yung utak ni Xi Jinping eh. Mamaya niyan bigla na magpalipad ng nuclear missile dito, no? Sa mga isla ng Pilipinas. 'Di ba? Di naubos tayo, no? Dapat prepare pa rin tayo mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin, no? Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe. Please lang guys, no? I-subscribe po natin sa Solidong Kaalaman. Hanggang dito na lang. Adios.